ใครบอก Thailand I cannot move on จิ้นแม่จิ้นเขาคู่จิ้นกัน I will release the song cannot move on Magmo-move on ka daw ba? Yan ang pakiusap ni ANJKN habang kasama niya si Michelle D. Pero parang may mapapansin kang kakaiba na napaka-awkward, no? So, panoorin natin yung buong eksena kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa video na ito. แม่จะปล่อยเพลงแล้วนะ Cannot Move On แล้วเดี๋ยวแม่จะปล่อยงานหนึ่งเลิศ ยังไม่ได้เดี๋ยวแม่ตอนนี้ก็จะเดี๋ยวแม่ปล่อยยาน้ำแก้cannot move on หรือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันยาน้ำเอายาแบบยาแก้ move on แล้วกันป่ะ ยาแก้ Move On เคยจะได้บอกว่าโหลุ่มโล่งแล้วเดินหน้ากันสักที เลิศ การแข่งขันที่การแข่งขันมันอยู่ที่กรรมการ มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เราซื้อมาแล้วโกงให้ใครนะคะมันต้องเคารพ โอเคแม่บอกแล้วนะ แม่บอกแล้วนะ ยาแก้ Move On เตรียมเลย JKN นะคะ เดี๋ยวฝาก Universe ให้ เลิศยาแก้ Move On ตา Universe Beautiful Michelle Mag-disclaimer muna tayo na hindi po natin dinidiscredit si Kun An sa video na ito and nagpapasalamat tayo dahil isa si Michelle D sa mga napili na pumunta sa Mexico as part of marketing na activities ng Miss Universe Organization. Kaya lang hindi mo talaga matatanggal yung resibo na bakit andun yung face si Michelle D and then after 10 minutes, napalitan ang face ng ibang country. Kaya naman, don't forget to follow my Instagram account kasi naka 1,000 followers na tayo and thank you so much for following. Ito na nga, naibalita na sa Philstar Live. So, makikita nyo dito na and Jack Rajutativ or ANJKN draws flack for allegedly disrespecting Michelle. So, nakikita nyo nga naman, no? Medyo awkward yung video. Kapag papanoorin nyo, parang ano kaya yun? Tsaka nagsasalita siya ng salita nila. So, parang hindi naiintindihan ni Michelle D kung ano man yun. But, yung words talaga na lumalabas is move on, move on. Basta mga ganon. So, ayan. Nasa newspaper na. Ire-reply natin ang video na to. So, tingnan nyo sa baba yung captions. Sabi ni Kun An or ni ANJKN na mag-move on na daw ang mga pageant fans. So, in particular with the Philippines, dapat daw tanggapin natin na hindi nasama si Michelle D sa top 5. And for Thailand pageant fans, dapat daw tanggapin nila na first runner-up si Antonia Porcil. And tanggapin na lang nila na nanalo talaga ang Nicaragua. Which is for me, deserving naman talaga, di ba? Kaya mukhang gagawa daw siya ng song. And since siya ang boss at business owner, may kakayahan siyang gumawa ng mga kanta. Mahirap talaga makapag-move on. Siguro it will take months bago matanggap ang resulta, no? Kasi merong resibo katulad nito. Kung titignan mo yung difference ng dalawang picture na to na naka-collage, ayan, si Miss Australia and then si Puerto Rico, tapos andyan si Nicaragua na nanalo. And then yung pang fourth na picture, dito mo mapapansin yung change. So dito sa side na to, si Pilipinas. And then, dito naman sa side na to is si Thailand. And then sa baba is Colombia. Ayan. Kaya, nung tinawag si Colombia na wala pa rin si Pilipinas, nako parang deja vu nung 2014, no? Na, ay, sayang. Yung mga ganon. Parang nangyari kay MJ Lastimosa. So, parang na Colombia na naman tayo. Pati last year, na Colombia na naman tayo nung hindi na natawag si Celeste. At yung last na tinawag ay si Colombia. Kaya, grabe, no? Hindi talaga makakapag-move on ang mga tao. Siguro hindi ngayon, pwede next week, pero marami talaga ang hindi pa rin tanggap. Inamin naman ni Kun An sa kanyang mga videos na wala daw dayaan ang nangyari. Wala daw ganap na dayaan and nagulat din daw siya at bakit ganun daw yung resulta ng tawagin ang mga top 5. So, marami ang nagtataka sa kanyang pag-live kung bakit niya sinabi yon. May mga footage na parang nakikita daw na nagulat daw talaga siya, no? Na hindi daw siya makapaniwala.
Pero alam nyo yon, meron talagang benefit of the doubt, no, kapag mga ganitong statement. Pero syempre, we are not discrediting Kun An since kaya nga niya pinasok ang Miss Universe dahil siguro alam niya talaga kung paano ito patakbuhin, 'di ba? Kaya she is very confident kung ano man yung mga ups and downs ng Miss Universe at ayaw niyang bitawan ito. Ito naman ang ating reaction. So, i-replay ulit natin itong video wherein ang pino-point out talaga ni Kun An is all about moving on, no? Tapos, sa harap mismo ni Michelle D. So, ang dami kasing parang hindi naging comfortable sa presensya ni Michelle D na sinasabi na mukhang hindi na respeto yung presence niya. So, parang nakaka-insulto daw. And yung pag-interpret ko naman sa video is that mukhang awkward siya, no? Awkward siya. And syempre, para sa ngalan ng delikadesa, syempre, you must be always polite. You must show kung ano yung dapat na ipakita mo sa mga tao despite na magiging awkward yung situation. So, yes, ginawa naman ni Michelle yung dapat niyang gawin sa mga ganitong awkward na situation kasi hindi mo talaga may iwasan ang ganitong eksena. Yun nga lang, kapag sa mga friends o kaya relatives or syempre mga Pinoy ang nakakapanood dito, syempre hindi ka talaga magiging comfortable na panoorin, no? Because there is something na parang triggering your emotions na bakit kaya there's something, no? Kaya ang daming hindi natuwa. And for me, pag pinapanood ko, parang there's something nga, no? It's very awkward. Para sa akin, panalo pa rin si Michelle D, lalong-lalo na sa puso natin dahil ibinandera talaga niya ang Pilipinas by hook or by crook. And although hindi siya nakapasok sa top 5, alam niyo yun, aminin ko na mahirap talaga makapag-move on. Siguro it will take weeks. Especially sa mga fans na nag-invest talaga ng bongga, no? Kaya hindi mo talaga maiaalis na kahit nasabihin nyo na mag-move on, mahirap talaga mag-move on. Lalong-lalo na ngayon na maraming na-shock, na-surprise. So, let us all understand kasi hindi magkakapareha ang emotions ng mga pageant fans, lalong-lalo na ang mga Pinoy. So, same to din sa Thailand, hindi rin sila makamove on kasi andun na rin first runner-up. So, sayang, no? Kaya hindi rin sila makapag-move on. And medyo nakikipagbardagulan sila sa Nicaragua. Kaya, yes, we have our own battles. They also have their own mga eksena. But then, time will heal. Time can heal, whatsoever, basta ganon. Hintayin na lang natin yung panahon para mahupa yung emosyon natin. And by that time, ready na ulit tayo na magbigay pugay sa susunod na successor ni Michelle D sa 73rd Miss Universe sa Mexico. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. And I hope na patuloy nyo pa rin akong papanoorin even though tapos na ang Miss Universe. Kasi meron pang Miss Earth, o diba? And sana kahit natapos na ang Miss Earth, panoorin nyo pa rin yung mga non-pageant vlogs ko. Okay? So, that's it guys. I hope nakarelate din kayo sa video na ito. So, thank you so much and have a nice day.